Gusto mo bang ma-check kung yung taong mahal mo ay mahal ka dahil takot na takot siyang mawala ka sa buhay niya? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa natin ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang 7 bagay na ginagawa ng mga kalalakihan kapag takot siyang mawala ka sa buhay niya. Kaya kung interesado ka malaman kung ano-ano yung 7 yan, at baka nga naman ginagawa sa'yo ng partner mo yan nang hindi mo nang namamalayan, just keep on watching. Hi, I'm Gary Opino. At ganito ang ginagawa ng mga boys kapag takot silang mawala ka sa buhay nila. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. Special shoutout muna tayo kay Ms. Ruby Sapphire Gonzalez for being the first one to comment on my last video uploaded. Kaya maraming salamat po sa palagiang pagiging una na makapanood sa video. At ang unang-una kapatid, para malaman mo kung takot ba siyang mawala ka sa buhay niya, ay kapag lagi siyang may oras o nagkaka-oras pagdating sa'yo. Kapag ang isang lalaki ay palaging may oras para sa'yo o gumagawa siya palagi ng paraan para hindi mawala yung komunikasyon yung dalawa, LDR man ng relasyon nyo o hindi, yung tipong siya na mismo yung mag-i-initiate na kausapin ka, i-text ka, tawagan ka, i-video call ka para lang hindi mo ma-feel o hindi mo maramdaman na nawawalan siya ng oras at panahon sa'yo. Nako kapatid, napakaswerte mo na kapag ka nakakilala ka ng ganyang type ng lalaki. Dahil sigurado ako kapatid na kaya niya ginagawa ang mga bagay na yan ay dahil takot siyang mawala ka sa buhay niya. Kaya naman gagawin niya ang lahat para hindi mo lang ma-feel na nawawalan siya ng oras at yung atensyon niya ay mawawala sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikalawang bagay na ginagawa ng lalaki kapag natatakot siya na mawala ka sa buhay niya ay kapag lagi siya nakapokus sa posible mong maramdaman. Gusto natin na maramdaman na mayroong taong nagki-care para sa atin, tama? Ikaw din, gusto mo yon, sigurado ako kapatid. So paano kung yung taong nakilala mo ngayon ay ipinaparamdam sa'yo kung gaano kahalaga para sa kanya yung feelings mo? Yung tipong para sa kanya napaka-fragile ng nararamdaman mo to the point na sobrang ingat niya na pumangit yung image niya para sa'yo o kaya naman sobrang ingat niya na hindi mo maramdaman na malungkot o ma-down sa kahit anong bagay. Nako kapatid, kung ganyan ang lalaking nakilala mo, halos lahat ng mga kababaihan nowadays ay ganyang quality ang hinahanap sa isang lalaki. Kasi halos lahat ng mga babae gustong ma-feel yung ganyang pakiramdam, tama? Na may taong nagkikare sa nararamdaman natin, nagkikare para sa atin at natatakot na posible tayong malungkot kapag hindi nila ginagawa yung best nila para sa atin. Lahat siguro ng lovers, lahat siguro ng tao gusto yung ganyang pakiramdam. Kaya naman, kung ganito ang pinaparamdam sa'yo ng partner mong lalaki, napakaswerte mo kapatid dahil sigurado ko ayaw kanyang mawala sa buhay niya. Okay ba? Proceed tayo sa ikatlo, which is nagbibigay siya ng gift even if walang okasyon. Lagi ba niyang pinaparamdam sa'yo na special ka, mahalaga ka sa pamamagitan ng pagsusurprise sa'yo o pagbibigay sa'yo ng mga regalo kahit alam mo ay wala namang okasyon, wala namang dapat i-celebrate? If yes, ganyan ang partner mo, napakaswerte mo kapatid dahil clear sign yan na mahalaga ka para sa kanya. Kaya naman sa sobrang pagpapahalaga niya sa'yo, binibigay niya sa'yo ang lahat to the point na kahit hindi mo pa kailangan matanggap yung regalong gusto niyang ibigay sa'yo, ibibigay niya agad sa'yo dahil deserve mo yon. Kasi sobrang mahalaga ka para sa kanya at sobrang ayaw kanyang mawala sa buhay niya. Kaya kapag ganyan ang pinaparamdam sa'yo ng lalaking pinili mo, nako kapatid, wag mo na siyang pakakawalan. Dahil kapatid, 1 in a million ang ganyang uri ng lalaki. Okay ba? Proceed tayo sa ika-4, which is iniiwasan niya ang pakikipag-away sa'yo. Hanggat maaari ba ginagawa ng partner mo ang lahat para hindi kayo mag-away? Maiwasan nyo yung misunderstanding at magkaroon ng tampuhan sa relasyon nyo. If ganyan ang ginagawa sa'yo ng partner mo,
Napakaswerte mo kapatid dahil bukod sa limited lang yung away na nangyayari sa relasyon nyo kasi sobrang haba ng pasensya niya at sobrang may care siya at may pagpapahalaga siya sa relasyon nyo at sa'yo kaya ginagawa niya yung best niya para makaiwas sa pag-aaway. Nako kapatid, isang malinaw na senyales na yan kapatid na sobrang takot siyang mawala ka sa buhay niya. Kasi sobrang bihira nga naman talaga, lalo-lalo na sa mga kalalakihan yung mahaba ang pasensya o mapagpapasensyahan nila yung mga mood swings ng mga kababaihan. At kapag isa ang taong napili mo ron sa mga lalaking iyon na napakahaba ang pasensya, nako kapatid, wag mo nang pakakawalan yan dahil siya na ang taong para sa'yo. Okay ba? Proceed tayo sa ikalima, which is, hindi niya inahayaang tumagal ang alitan nyo. Sa isang relasyon, hindi may iwasan ang discussion, ang misunderstanding o ang pag-aaway. Natural lang yan at kasama yan sa pagsasama. Kaya naman, lagi dapat merong magpaubaya o mag-giveaway para marisolba yung pag-aaway o yung alitan nyo sa isang relasyon. So paano kung yung partner mong lalaki ay hindi niya hinahayaan na magalit ka ng mahabang panahon? Yung tipong kapag ka nagkaroon kayo ng misunderstanding, about 2 to 3 minutes lang ay nagiging okay na dahil gumagawa na siya ng way para magkaayos kayong dalawa. Nako kapatid, kapag ganyan ang ginagawa sa'yo ng partner mong lalaki, hindi niya ginagawa yan para lang sa sarili niya, kundi ginagawa niya yan para hindi ka mawala sa kanya. Kasi ganun kakahalaga para sa lalaki niya. Kaya naman gagawin niya ang lahat para hindi ka magkaroon ng dahilan para iwan siya. Okay ba? Kasi tayo sa ika-6, which is may care siya sa mga mahal mo sa buhay. Mahal ka niya. At syempre, kung mahal ka niya, mahalaga rin para sa kanya yung mga taong mahal mo. Mga taong pinapahalagahan mo at mga taong may care ka. At kung ang taong pinili mo ay hindi ka lang pinapahalagahan, kundi pati na rin ang mga taong mahal mo, isang malinaw na senyales na yan kapatid, na yung taong napili mo ay sobrang takot na mawala ka. Kaya naman gagawin niya ang lahat para lang hindi mo maramdaman na may nakakalimutan siyang ibang tao na mahal mo. At syempre, way niya rin yan para kapag napili mo siyang iwanan, may mga tao na nakasuporta sa kanya na mangungonsensya sa'yo. Kaya double purpose, di ba? Napakita niya na sa'yo na may care siya sa pamilya mo. Plus, nagkaroon pa siya ng extra benefit na assurance na hindi mo siya iiwan even if magalit ka sa kanya. Okay ba? Proceed tayo sa ikapito, which is ayaw na ayaw niyang mapipil mo na hindi ka niya mahal. Iyon ang pinakamasarap na feeling na mararamdaman ng isang taong nagmamahal mula sa taong mahal niya. Kasi kung ang isang tao ay totoong ayaw kanyang mawala sa buhay niya, hindi niya ipapakita o ipaparamdam sa iyo na mawawala siya sa buhay mo. Kaya niya ginagawa yan, syempre, para hindi ka rin mawala sa kanya dahil sobrang mahalaga ka para sa kanya. Yung tipong pinaparamdam niya sa iyo na everyday special kasi ayaw na ayaw niya mapipil mo na hindi ka love. Yung tipong even if sobrang dami niyang ginagawa, sobrang hectic ng schedule niya, ay ginagawa niya pa rin yung best niya para hindi mo ma-feel na hindi ka priority. Kasi aminin man niya o hindi, sobrang mahalaga ka para sa kanya. Kaya naman gagawin niya ang lahat para hindi mo ma-feel na nagbabago yung pagtingin niya para sa iyo. Kasi syempre, ayaw kanyang mawala sa buhay niya. Nako kapatid, kapag ka nakakilala ka ng ganitong uri ng lalaki, yung tipong ikaw na lang yung susuko sa relasyon nyo dahil hindi mo siya mapapasuko sa pagsasama niyong dalawa dahil para sa kanya, ikaw ang buhay niya. Kaya ayaw ka rin niya talagang mawala sa buhay niya. I hope lahat tayo at some point of our life naranasan na may taong nagpapahalaga hindi lang sa nararamdaman natin kundi sa buong pagkatao natin. Yung tipong natatakot sila na mawala tayo sa buhay nila. At kung isa ka sa mga taong hindi pa nakakilala ng ganitong uri ng tao, wag mong hahayaan at pababayaan ang sarili mo dahil gusto ko na maging handa ka na makilala yung ganyang uri ng lalaki, yung ganyang uri ng tao. Wag kang mawawalan ng drive at you keep on growing para once na madumating na siya sa buhay mo, once na makilala mo na yung taong hinahanap mo na yan, handa na ang sarili mo at handa ka na
para sa kanya. Kaya love yourself to the fullest. At sigurado ako na ikaw at wala nang iba ang magbe-benefits ng lahat ng yan. So lang, maraming salamat sa panunod. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Ameta Belandres na watching from Saudi Arabia. Stay safe po dyan palagi ma'am, mag-iingat po kayo dyan at regards po sa pamilya nyo dyan at pamilya nyo dito sa Pilipinas. Shoutout din kay Miss OHYZ Journey. Shoutout din kay Miss Jocelyn Alpeche watching from Cebu. Shoutout din kay Miss Jenaline Kianson Maturan watching from Riyadh, Saudi. Mag-iingat po kayo dyan ma'am palagi at stay safe po palagi dyan sa lugar. At last but not least, shoutout kay Miss Jean Heralpin Bacarisas watching from Saudi Arabia. Stay safe po kayo dyan palagi ma'am at God bless po. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to kapatid sa channel ko. At pag-subscribe na rin ng channel ko, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad dito na i-upload pa natin sa inahan. So ayun na nga, maraming salamat ulit kapatid sa pagsubaybay sa bawat video na i-upload ko. Mag-iingat ka dyan palagi kung nasa mang lugar ka naparoon. May God bless you. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever